The Hindi pleasure siya- of with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Walang mic. Nako, yan na. Senator Padilla. Bakit pag sa kabila, pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng Inaaway niya na ngayon si Escudero. Yung kapwa niya na nakasamahan na tandaan niyo si Escudero nasa majority na at wala sa desisyon ni Robin Padilla yung pindot. pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all... Boom! Kunana! Sa impeachment court, wala majority minority. Everyone is a senator judge. Nakalimutan ata ni Sen Rapi ito Senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's Alam mo, dito may tama si Panelo kasi sabi ni Panelo, hindi ko nga alam bakit kailangan limitahan yung oras ng mga senador or judge. Dapat limitahan yung mga kung sino man. Pero yung senator judge sila eh. They have to judge or decide pagkatapos ito impeachment whether to impeach or acquit si BP Sara Duterte. Tapos lilimitahan yung oras ng pag-aalam nila at pagsasaliksik ng katanungan. So tama pa nga dito si Senator Rapi. Sa totoo lang, tama si Rapi dito eh. Na wag na tayo maglagay ng oras dyan. Payagan nyo na lahat kasi patagalin nyo na. Hindi ako, agree ako dun. Dapat talaga mag-usap-usap na at habaan naman yung oras. O kung ayaw ninyo, kasi 2 minutes, doon pa lang sa paligoy-ligoy na sagot ng mga witness, ang haba na eh. Paano pa kaya mo malalaman yung tunay na sagot? Kaya rin ginagawa ng mga witness, hinahabaan yung sagot para maubos yung oras ng senador. Yan ang pansinin ninyo. Kaya nga alam mo, dapat, ang akin, sitahin ng mga senador itong mga tinatanong nila. Yes or no lang, wag nang maraming explanation. Chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Wag nyo kasi Nakakairita pinipindot. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nun dyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Dapat pinakita yung nagpipindot ng bell eh. Thank you. The clerk of court is instructed to kindly relate to the bell ringer. To kindly Nakatikim ka ngayon ano? Yung bell ringer, nakatikim kay Senator Rapi. Comedy. consistent in doing the polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Sir Presiding Senator Officer. Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin. 2 o 3? Dalawa lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer at sabi mo nga, liberality because
Then if not, if we can't ask questions, baka magkaroon ng Yun na nga motion eh. or mas Tama. lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority eh. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot nung ating Yun! prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng Yes or oo no? ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla. Given the Opo. bail of the Maraming second round, salamat if there is po. one. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP Laban dahil po sa inyo. Alam mo, galing ng tanong niya dito, ang lupit. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager nyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay ang campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po. Grabe, proud na proud siya dito. Na napanalo niya si Robin, yung mga ganon eh. Ako pa ang campaign manager mo. Yung yabang talaga nito, nagpapahamak sa kanya eh. No? Yung yabang nito, nagpapahamak sa kanya. Ayun. So hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig po sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo. Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo. Maipanalo lang po? O ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Well, Grabe, napatunayan dito, no? Palipat-lipat si Matibag ng kampo at depende kung sino yung kanyang tinutulungan. Di ba? Imagine ninyo campaign manager ito ni Robin pero nung time na nagkakagipitan, abay, dinidiin pa si Robin nun. Di ba? Tapos kay dati ring PDP, ngayon, galing din pala siya doon kay Mar Rojas. Ito yung tawag na, di ba, yung perfect definition ng political butterfly. Ito si, At ngayon, na kay Marcos. Anong pinapatunayan ngayon ni Robin Padilla dito? Your guess is good as mine. Galing mo, Senator Robin. ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanya pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney. Kasi remember, hindi sila pwedeng mag-conclude pa.
pero pinalalabas na nila kung anong klasing tao ito si Matibag. Dito, very clear. Kahapon at ngayon, walang personal knowledge. Okay? Ngayon, pinapatunayan dito na etong taon to, political operator to. So, therefore, yung kanyang mga sinasabi ngayon, it's not because VP Sara Duterte really committed a grave threat, but because he is operating under Marcos administration. Na pinatunayan din kahapon ng defense na yung asawa niya nag-decide na impeach si VP Sara Duterte, di ba? That he is a political appointee of the president. Sino ba yung ginrave threat kuno? Di ba si Marcos? Tapos tao ni Marcos ang nagwi-witness. Tapos yung asawa niya pumirma ng impeachment. At itong tao na ito, yung kanyang personality ay isang political operator. Ang galing nyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.